Okay, Argand diagram. So, ito yung ah, diagram na nagre-represent ng A plus BI form. So, yung A is yung whole number and then yung B is yung may imaginary part o yung may negative 1 because I is equal to negative 1 yung sa complex number. So, yan yung pagkuha niyan. Yung Z is um, yung parang ano niya, parang yun yung right, yun yung parang hypotenuse niya, di ba? So, parang right triangle siya. Tapos, kung kunin mo yung angle, ayan. Then, re-represent mo yung polar form. Ayan. At yung iba't ibang ways ng pagkuha ng area. Well, dito ginagamit yung shoelace formula, yung ginagamit yung vertices. Ginagamit yung vertices ng triangle sa pagkuha ng kanyang area, yung tinatawag na shoelace formula. And then kung kukunin mo yung base, okay? Kukunin mo yung base is distance formula. Kukunin mo yung A at saka B. Kasi tatlong vertices yun. So kung kukunin mo yung base is distance formula kasi dalawang points yun. Then pag nakuha mo na yung base niya, then to get the height, just use yung 2A over B na formula. So, since nakuha mo na yung area niya, kukunin mo naman, nakuha mo na rin yung base niya using the distance formula, makukuha mo na yung height. So, ayan yung lumabas yung 18. So, ang daming ways, no, para makuha mo yung area ng triangle. Meron pa nga nakalagay rito difference of x coordinate. Pag given yung vertices niya, para makuha mo yung base, difference ng x coordinate. Para makuha mo yung height, difference of y coordinate. Kasi yung y coordinate is yung isa, di ba na kinuha mo na yung 4-1 at saka 1-1, yun na yung base Kasi 2 points. Yung isa is 2-3. So, yung perpendicular distance daw nung point 23, vertices 23 is y is equal to negative, y is equal to 1. Kukunin mo lang naman yung difference nun. So, nakuha yon yung distance from a point to a line, which is yung natutunan natin sa analytic geometry. But, ano na yun, sa ibang, sa ibang pagkakataon na yun. Pero, Argand diagram muna tayo. So, yun lang pa.